yun nga yung sinasabi ko na dapat marunong mag-anticipate ng future kasi yan yung hindi na re-realize ng karamihan na ang pinakamahalagang investment dito sa mundo that we live in, time. Kasi ang pinakamasakit, babe, na marirealize mo na lang pag ikaw ay matanda na. Sana pala ginawa ko yung ganito, sana pala ginagawa ko yung ganyan. Masakit yun, babe, kasi wala ka ng Walang paraan, magagawa. kahit anong gawin mo, kahit gaano ka payaman, kahit gaano pa ang pang possession meron ka, wala ka na magagawa para ibalik yung mga bagay na gusto mong mangyari few years back. Sana pala, meron ka mga ano ba, meron ka mga regrets ba, na sana pala ginawa mo yung ganito, sana pala ginawa mo yung ganyan. Kaya hindi na re-realize ng ibang tao na dahil, syempre, libre lang naman yung time. Kumbaga, wala namang magsasabi sa'yo na, uy, bawal bilhin yan, bawal mo gamitin yan, kailangan mo bilhin yan. Pero, kaya no, ang tendency na overlook nila kung gaano kahalaga yun. Yun ang pinakamahalagang investment. Yung napanood ko na very famous speaker at very famous strong motivator na sinasabi niya, pag nasa grave ka na, pag nasa hukay ka na, papalibutan ka ng mga best versions of yourself, yung mga potential mo na ito sana yung potential mo. Pwede kang naging napakagaling na leader, pwede kang napakagaling na businessman, pwede kang napakagaling na ganito. Sasabihin sa'yo, you could have brought us to life, but you never took step one, but you never took what was needed for you to bring us to life. Kasi it was possible, kasi yun yung potential nila eh. Nagsasalita sa kanya, kinakausap siya eh. Now, we will go to the grave together. Wala na, hindi sila nabuhay kasi hindi niya pinursu kung ano yung mga sana naging ganun siya kung tinrabaho niya lang ang sarili niya. Kasi yun nga yung potential na pwede niyang ma-attain pero hindi ginawa. Hanggang sa namatay na lang. Yun ang pinakamasakit na minsan kasi may mga bagay na alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin. Kasi bilang human being, lahat ng ipo-perceive natin sa utak natin, possible yan eh. Maniwala ka sa akin, lahat yun possible yun. Nasa amount of your desire lang kung gaano siya kalakas deep inside your heart, kung sadya bang magta-turn siya into material thing, into reality. Lahat naman possible eh. Nasa sa'yo lang kung paano mo, kung gaano kalakas ang inyong desire para gawin siyang reality. Biruin mo yung ano. Halimbawa, yung may-ari ng McDonald's. 50 years old na siya nung nagsimula ng business na yan. Imagine mo. Tapos ngayon, multi-million dollar company na. One of the top 10 successful businesses of all time sa buong mundo. 50 years old nagsimula. Nandun yung desire niya, nandun yung persistence niya sa bagay na gusto niya ma-attain. Kaya, bang ano na nagre-reklamo, walang ganito, ganyan. Lahat ng resources available sa'yo. It's a matter of how you see things. Kung paano mo tignan yung mga bagay-bagay. Minsan, syempre, mahirap kumilos ang kulang ka sa financial. Ang ano kasi, Beb? What if ganun, kulang sa financial? Ang nangyayari kasi, Beb, hindi mo rin masisisi sa ibang tao. Kinalakihan nila yung environment na kapag kulang tayo sa ganito, hindi mo na kayang gawin yung ganyan. Yun ang nangyayari. Kaya napakalaking factor din ng environment. Paano ka pinalaki. Kung ano yung magiging yung future mo. Kung paano ba yung magiging diskarte mo sa buhay. Pag ikaw ay kailangan ng mamuhay ng sarili. Katulad ng pursuit of happiness. Yun, isa na example yan. Biruin mo si Chris Garner. Isa rin siyang successful businessman na may-ari ng stock investment firm. Homeless. Halos naging homeless siya. Tumira siya sa mga patira ng gobyerno dahil wala siya sa sariling bahay, na-evict siya ng landlord niya. Pero nag-pursue siya na marating yung kailangan niya marating. So, on his case, nag-aral siya para siya maging stockbroker. Nung time na yun, ang dami nilang applicants. Nasa 100 plus or more applicants. Tapos isa lang yung pwedeng kunin. Tapos nag-aral siya. At the same time, yung pag-aaral niya, nasa sitwasyon siya na wala siyang sariling bahay, may sarili siyang anak na kailangan niyang palakihin. At the same time, kailangan niyang ibenta yung mga pa-obsolete na medical equipment na halos hindi na niya mabenta pero kailangan niyang ibenta dahil pag hindi niya na wala silang kakainin, 'di ba? So, yun ba masasabi mo na nandiyan yung mga resources na kailangan niya or enough, sabihin na natin enough yung resources na kailangan niya para maitawid niya yun. Kasi minsan, babe, nauunahan tayo ng reklamo, hindi ko kasi magawa to kasi
wala akong ganyan, hindi ko kasi magawa yan kasi wala akong ganito. Mali yung statement na yun. Kung gusto mong gawing tama yung statement na yun, dapat nandun ka lang sa tamang perspective. Na instead of sabihin mo na wala kang ganito kaya hindi mo magawa yung ganyan, dapat nasabihin mo sa sarili mo, ano yung kailangan kong gawin para makuha ko ito given my current circumstances. Diba? Kasi lahat naman ng bagay ngayon, may paraan eh. Diba? Tsaka, ang best person na makakaalam kung ano yung mga kailangan mong resources, ikaw lang. Sarili mo. Sarili mo, exactly. Kasi ikaw yung nakakaalam kung ano yung mga potential mo, ikaw yung nakakaalam kung ano yung mga advantages mo, yung mga skills mo na pwede mong mapakinabangan para magkaroon ka resources na kailangan mo. Ganun yun.